Unahin muna natin yung pagtatatakbo ni Bato de la Rosa. Di ba nagkaroon ng Senate coup? Di ba? So sabi niya, biglang itong si Bato de la Rosa, pag-usapan ng trabaho, absent. Pagtatalakayin natin, paano kaya may ibsan ang pagtaas ng presyo? Paano kaya natin susolusyonan ang pagtaas ng petrolyo? Absent. Pero nung politikahan na, present. Okay. Oo. Diba? Tapos, syempre, macho-macho itong si Bato de la Rosa. Macho-macho, kala mo hindi niya siga-siga. Yan o, kita-kita sa mga Pero nanonood. ayan, nagtatatakbo. Nagtatatakbo. Na parang Teka. Doon mo lang yung strapa niya. Sana noon yung strapa niya. Isang piece ni Senator. Tapos, pagpasok doon sa ayan na, meron pa yan. Tatakbo na lang. Ito na yung magic moment. Lalabas ba? Tapos, hindi mo alam kung sino Ito na. Yun na nga eh. Pati sa pagtakbo pa. Pulpul pa din. Palpak pa din. Tatakbo ka na nga lang, pulpul pa. No? Tapos, tinan mo ha, pagkatapos doon, pagdating, di-wrestling daw. Di-wrestling ako. Di-wrestling ako, tinan nyo yung hindiliit ko. Wawabi. Diba? Wawabi. Yung hindiliit ko. Ayan na. Kawawa naman. Eh, yun naman pala, nadapa lang. Tapos, alam mo ba, anong hindi pinapakita? Ano hindi pinapakita? Ang sabi ng account ng mga ating mga kaibigan, ha? Ang nag-serve pala sa kanya ng warrant, dalawang babae. At hindi totoong ni-wrestling niya, tinulak niya raw yung mga babae na nagtatatakbot kumaripas. Yes. Na nagmamadali, kaya nasugatan yung hindiliit niya. Ikaw ba ito, De La Rosa? Yan na yung pinapakita niyo. Iyakin ka na pinapakita mo na sugatan yung hindiliit mo, wawa ka naman, lahat ng mga pinatay mo sa gera ng droga. Yung lahat ng pinatay mo sa gera ng droga, anong pinagagawa mo, ha? Lahat sinabi mo, they don't deserve due process, papalabasin mo pa ng nanlaban, no? Tapos ikaw, ito lang, sineservan ka pa nga ng warrant para harapin mo yung due process, wawa ako. Yung hindiliit na sugatan. So sa katotohanan pala, episode 1 to ng buong drama na dinirect dyan sa Senate, ha? Kasi nga, nung nakita natin yung video, lumalabas, wala namang humahabol pala sa kanya. Wala. Di ba? Baka naman niya lang din yung nakasunod sa kanya Baka naman para siya pala. pumasok dun sa session mo. Di kaya, Cliva, yung konsensya ni Senator Bato humahabol sa kanya. Kaya May mga nakikita na sa review. Pwede din, di ba? Kaya nagkakadapa-dapa, di ba? At may napanood pa ako dun sa video, may time na pumasok siya sa pinto tapos sinarahan niya yung mga staff niya. Ganun ba ang isang leader? Iiwanan mo yung mga empleyado mo sa labas na tinutulungan ka lang? Para nga magbukhang sila yung mga NBI. Tingin mo, NBI, the National Bureau of Investigation, with all the experience in the world. Tingin mo ba hindi mahahabol yung bugoy na yun? Yung bonjing na yun? Di ba mahahabol mo silang habulin talaga? Kaya nga, yung mga nasa fire escape, mga staff niya lang na, di ba, may dadala pa baleta? Di ba ba yung NBI, nakabaleta ba yung warrant of arrest mo? Ano ba naman talagang kalokohan itong si Bato de la Rosa? Paano na yung next episode? Yung Senate daw, we are under attack. Hindi, the bago Senate yun. is under attack. Bago yun. Di bumoto, nagpalit ng liderato. Nagkakudeta. Nagkakudeta. shoutout muna sa 1.8K 1.8K viewers. Okay. Nagkakudeta, ha? Nagkakudeta. Tapos, nung nagkakudeta, di ba, di bumoto to si Bato de la Rosa. Andyan na yung warrant of arrest. Dumating si Trillanes. Di ba? Isi-serve daw yung warrant of arrest. Sabi niya, go ahead, make my day. Di ba? Nag-make my day ba? Wala. Sabi na naman ni Bato de la Rosa, wawa ako. May bandage na siya. Wawa ako. Si Trillanes, paalisin niyo si Trillanes, wawa ako. Ano na naman? Ba't sila nandito sa loob? Isa ka talagang napakalaking duwag. Wawa ako si Trillanes. Wawa talaga. Pinapalabas siya sa yung biktima. Tandaan natin, ha, si Bato de la Rosa, hindi siya ang biktima dito. Itong si Bato de la Rosa, ang perpetrator ng mass murder, ng pinaka-heinous crime na crimes against humanity. Hindi siya biktima, hindi siya kawawa, at lalong-lalo na, ang alam lang natin, bugoy siya. Diba? Na nagtatatakbo, nagkukumamaripas. At saka hindi mo na pinaghalagahan yung dignidad ng Senado. No? Para lamang makapolitika kayo, binababoy ninyo yung August Chamber of the Senate. Ano na yung susunod? Na episode? Episode 2 Episode 2 na. sa mini-series ni Alan Peter Cayetano. Na badly directed, ha? Badly directed. Ayun na nga. Meron daw, sila daw ay inatake
sila lahat, yung majority. Nagko-focus, kumakain, picture stream. May taking. catering pa nga doon, di ba? Oo, may catering At pa. attorney, linawin natin, kasi pinagbibintangan nila yung minority block. Bakit wala kayo dito? Siguro alam nyo na magkakabarilan dito. Linawin natin kung ba't wala na dun yung mga ibang senador na katulad ni Senator Kiko, Senator Bam. Kasi po, tapos na ang trabaho. Walang drama-drama, tapos na ang trabaho. Kaya sila umuwi sa kanilang mga pamilya. At kaya si Senator Kiko Pangilinan, nag-prepare pa sa to go to the Kalayaan Island Group. Dahil tutulong siya sa ating mga kababayan sa Palawan. Ito nga, tapos na yung session. Ang tanong, bakit parang alam ninyo kung ano nangyayari? Diba? Diba? At saka tandaan natin ito yung sinasabi, 2.2K viewers na tayo. Ito yung sinasabi ninyo Ang nag-appoint sa bagong Senate Sergeant at Arms, si Alan Peter Cayetano na take over siya. Oo, diba? Kasamahan niya ni Bato. Lista ni Bato de la Rosa. Okay? Tapos, siya ang una nagpapatok ng baril. Papatok daw ng baril. Bakit sa investigation tinatanong niya lang sa mga NBI, ando rin NBI. Bakit kayo may dalang baril? Ibaba niyo yung mga baril niyo. Kung ikaw may NBI, pero nagsasabi sa ibaba niyo ba ninyo? Yes, boss. Bababa ko na po lahat ng mga huli ito. Yes, boss. Ibababa ko na ba? Sino ka, ha? Sino ka? Sergeant at Arms ka lang, ha? Sino ka para sabihan ng isang law enforcement agency na ibaba yung baril? Tapos, nag-warning shot. Di ba? Ano yun? Bigla na lang nag-warning shot. Pinapaputukan mo ng baril yung mga law enforcement agencies. Di ba? Tapos, sasabihin nitong si Alan Peter Cayetano, you are the ones that are under attack. Ang sasabihin ninyo, ha? Na alam noong minority kung ano mangyayari, kayo nag-appoint dyan kayo nagpaputok ng warning shot tapos isisihin nyo naman yung minority, tapos sasabihin itong si Alan Peter Cayetano, gigil ako dito kay Alan Peter Cayetano, Ambassador of Jesus Christ, na kinukuha talaga ang Biblia, na titingin ng diretso sa mata sa'yo, sa sobrang sinungaling ni Alan Peter Cayetano, pati sarili niya nakukumbinsin niya. Di ba? Ganun siya kagaling magsinungaling. Kamusta na ba yung 10K? Nabigay na ba? Wala pa, diba? natin. Diba? Asan Anong ba yun? 10K? Follow up lang. Alan Peter Cayetano, the Senate is under attack. Sabi nga natin, sabi nung Matching the bog. the Senate is under attack. Hampas. Sabi nga nila, if your case is weak on the law, pound on the facts. If the case is weak on the facts, pound on the law. If it's weak on both, pound on the table. Pound on the table. Yan si Alan. Magdabog ka na lang, di ba? Tapos siya under attack. Tapos ang sinabi niya pa, mas importante sa inyo, yung Senate presidency, kayong mga taga-minority, loko-loko pala to hindot na to di ba? Loko-loko Paano nangyari mas importante sa minority yung Senate presidency, siya ang nagpapasok kay Bato de la Rosa. Di ba? Siya nagpapasok kay Bato de la Rosa Tapos sasabihin niya, siya nag-take over ng Senate. Tapos sasabihin niya, mas importante sa inyo yung Senate presidency. Sino ba nag-take over ng Senado? Di ba? Tsaka ako naniniwala ko sa usapin ng command responsibility. Yes. Ikaw ng tagapangulo ng Senado. Lahat yan ay nasa jurisdiction mo. Lahat yan nasa supervision pangangalaga mo. Huwag mo sasabihin na misisisihin kang iba. You let this happen under your purported leadership. Ako naniniwala ako that the Senate is under attack. I think In it what is. sense? Pero ang Senado po natin, ang Senado ng Pilipinas ay under attack by no less than Alan Peter Cayetano. Siya ang numero 1 na sumisira sa integridad at dignidad ng Senado ng ating bansa. Alam niyo po, the Senate is under attack. Kapag yung pagpapalit ng liderato dyan ay ginagawa nyo dahil gusto nyong protektahan, ikanlong, kupkupin ang isang pugante mula sa batas, sa hustisya, si Senator De La Rosa, ang Senado po natin ay under attack. No? Tama. Kapag kayo po ay magpapalit ng liderato dyan, maglalagay ng bagong Senate President, dahil kinakatakutan nyo na magkakaroon ng isang patas na paglilitis kay Vice President Sara Duterte, dahil tinataguan nyo yung mga kaso nyo, nakasangkot kayo sa mga maanumalyang flood control projects, dahil takot kayo sa pananagutan, the Senate is really under attack. Pero hindi sa imagination ni Senate President Alan Peter Cayetano na mga tagalabas, mga taga-NBI o sino pa mang imagination niya yung umaatake sa institusyon ng Senado. Siya po at ang kasama niya sa majority ang sumisira sa integridad at dignidad ng buong Senado. Kapag ang gusto nila ay ang Senado ay hindi natin ginagalang, hindi natin pinagkakatiwalaan, yan po ang definisyon na the Senate is under attack. Kaya po yung mga kasama niya dyan sa Senado,
magiging kahiya-hiya po kayo kung hindi nyo papalitan sa lalong madaling panahon yung inyong Senate President. Tama. He doesn't inspire confidence, he doesn't inspire trust among Filipinos. Huling-huli na po yan, si Alan Peter Cayetano. Sabi nga ng maraming kong kakilala sa Senado, mismo mga kasama niya sa Senado, no? Kung may 10 bagay na sasabihin si Senate President Alan Peter Cayetano, 11 doon kasinungalingan. Tama, Yes. tama. At ang masasabi ko lang sa mga press con, dapat bang nagwawala? Nandyan ka para i-clarify, para pakalmahin yung mga tao, to give them facts and to give them answers. Bakit kailangan mong mag-pound on the table? Ba't kailangan mong sigawan ng mga tao nagtatanong lang, ang ating mga journalist na nakaranas na ng trauma during those shootouts? Ang masasabi ko lang, that does not represent a leader, especially of the highest institution here in our country. A leader should embody calm, a leader should embody clarity, a leader should embody compassion. So, makikita natin sa ibang press con naman ng ibang mga government officials natin, pag tinanong mo sila, sasagot lang sila ng tanong. O kaya lalo na pagdating sa mga bagay na to that involves violence, that involves probable assault to other people, sasabihin nila, pasensya na po kayo dahil may nangyaring ganito. Ginagawa po namin lahat na makakaya namin to find out all the facts kung bakit ito nangyari, and for it to not happen again, we will answer all your questions. Ganun dapat ang isang Correct. Senate President. Bakit nagwawala ka at nagtatantrums dyan? Hindi ka binabayaran ng sambayanan para magwala dyan sa press con. Chess nga kasi ba't naman iniisip mong hinahanap niya yung facts? Hindi nga kasi gumagawa ka ng kwento. Kaya Saka nga. dapat ireklamo yan ni Senator Robin Padilla, di ba? Ayaw niyang nasisigawan. Sumisigaw, O ito, oo si nga. President niya nagsisigaw sa Baka publiko. Mamaya pa yan, mamaya pa yan. Gusto ko lang ipaalala sa taong bayan na itong, alam naman natin na align sa Duterte Bloc itong liderato ngayon ng Senado. Paalala lang natin, ito na naman yung uri ng pamumuno, ng estilo ng mga Duterte. Above the law. No? Sila yung laging ginagamit ang dahas, ingay at misdirection. No? So patikim lang yan. No? Kaya paalala lang din sa atin na ganyan ang pamamalakad ng mga taong sumusuporta, no, sa estilong Duterte. At wala talagang respeto sa institusyon eh. Yuyurakan kahit ano. Yuyurakan dignidad, integridad ng Senado, kagaya ng ginawa nila sa loob ng 6 na taon ni President Rodrigo Duterte. Tama. Walang kongreso, walang rule of law, walang saligang batas. Maprotektahan lang ang mga isa't isa nila, no, sa loob ng mga Duterte family na yan. Tama. Gusto ko lang sabihin huli na, yung sa Senate Sergeant at Arms na kamista, itong si Bato de la Rosa na inappoint ni Alan Peter Cayetano, the facts are clear. Pumunta si Bato de la Rosa, naglabas ng resolusyon ang mga Senado, ang Senado Protective custody. na protective custody, nagkabarilan, afterwards, nag-walk out, lakad lang si Bato de la Rosa at umalis. No? After gumawa ng palabas. The facts are very clear. Kailangan makasuhan itong si Senate Sergeant at Arms ng baka attempted murder kung nagpapatok talaga siya. Kailangan at marami pang mga pwedeng kaso diyan katulad ng ano pangalan dito? Grave coercion, pwede rin, di ba? At napakarami Obstruction of obstruction of justice, yun yung hinahanap ko. Kailangan kasuhan ng obstruction of justice itong Sergeant at Arms. At saka, pwede rin kasuhan yung mga senador na bumoto para gawing protected, under their protective custody itong si Bato de la Rosa. Obstruction of justice yan. At violation rin yan under the Rome Statute. No? At na-affirm lang yung jurisdiction talaga ng ICC dahilan sa pinapakita ng mga institusyon ng Pilipinas nagko-cooperate para patakasin yung mga pugante. Umpisahan nila yan kay Senator Robin Padilla, di ba? Dapat maimbestigahan kasi hindi naman nakatakas, Correct. pinatakas, itinakas ng mga kasama niya sa Tama. Senado. Magkakaiba po yan. Kaya minsan nile-lecturean tayo ni Senate President Alan Peter Cayetano ng diksyonaryo na keso hindi daw tamang gamitin yung word na escape. Hindi talaga, because ang tama po ay itinakas nyo sa Senado si Senator Bato de la Rosa para hindi ma-serve yung arrest warrant.